demonyo! Galingan mo ba, putang ina mo? Manalo achievement na yun. Why? To all the people of Cebu is being born. Will change. Why? Because it is depend upon the person now who lives in the capital. Ulit-ulit nakakulong ako ito! Sino may kasalanan? Kasalanan nyo! Tingnan natin si Chef Francis Marcos. Putang ina! Wow! Ayun. Fuck you! Kung ano yung nandiyan dyan, hindi nyo dapat pasinawin yan! Yung mga gunner mo, nasa labas daw. Pare, sa sinituro ko natutulog, pare! Pagpapalumaan kita, 15 minutes away. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawas up man naman nga pala to. At ito mga kahombre ko, today ay napakaseryoso po ng ating tatalakaying issue ukol kay Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Eto ang page ko. Ayon kay Gusgusin, may isang taong pinilit na hanapin siya, mga kahombre ko, upang sumangguni sa kanya sa mga samut-saring pangyayari, mga kahombre ko. 1 ng Disyembre. So, ako po ay may bisita na hindi ko po ito sinasadya. Hindi ko sinasadyang bisita. Actually po, ang pangyayari ay marami hong tumawag at pinilit daw niya akong hanapin ako at upang sumangguni sa akin sa mga pangyayari. Ako naman ho ay hindi naman ho ako maramot na tao. Una higit sa lahat ay hayaan na ho nating siya ang magpaliwanag at para malaman natin kung gaano ba talaga kabuti yung iniidolo niyong tao. At kung bakit siya at anong dahilan kung bakit siya napapunta rito sa akin. Wow! So pinapalabas po, mga kahombre ko, ni Norman Gusgusin na ako'y isang masamang tao. Wala namang problema doon. Atin pong pakinggan at talakayin natin ang pang-100,000 pong beses niya na pagsisinungaling sa harap ng mga tao. Atin pong pakinggan. Okay. So, unang-una, ano pangalan mo? Ako si Joshua Ray Ramirez. Joshua Ray Ramirez. Ngunit, kumakalat lang po ngayon lang sa isang post ni Food Genius kung saan ang totoong pangalan nito ay si Joshua E. Avesilia Frial, mga kahombre ko. At meron na pong mga sari-saring mugshots ang taong ito. Paano mo ako nahanap? Tanong ako sa mga gwardiya. Okay, hindi. Paano mo ako? Sinadya ko yung bahay mo talaga doon. Saan ka pumunta? Doon sa Bilang Village, sa BF, ano ba yun? Sa Warsaw. Warsaw. Anong sabi ng gwardiya doon? Exclusive kailangan daw. Tinawagan ka muna nga to verify na talagang ano ako sa'yo. Pero wala ako doon. Wala ka doon. So hanggang sa nung tinawagan ako ng gwardiya, ikaw ba'y pinilit mo kung makausap talaga o hinanap kita? Sinadya kita talaga rito. At sinaad niya po na... Okay. So, ngayon, may tanong lang ako. Joshua, bakit mo ako sinadya? Si Makagago. Atraso rin sa amin yan. Lahat kaming mga kapwa naming artist, binabatir kasi yan. Okay. Kumbaga, binabash kami lahat niyan eh. So, parang kasi mga kapatid, first time ko pong gawin to. Ay, hindi ko po ito gawain. Ito ay hindi ko gawain itong mga ganitong bagay. Kaya sabi ko, sige, tutulungan kita, magla-live tayo, magko-live tayo, at para malaman ng tao kung ano yung kanyang hinaing. At sinasabi niya, ano yung pangyayari kahapon, bakit sinasabi mo na nilusog mo si Makagago sa San Pablo? Punta kami ron, kasi nga, masyado na siyang ano sa amin eh, masyado na siyang mainit din eh, gawa ng kung ano-ano sinasabi niya sa amin, kung ano-ano yung pinaparating niya sa amin, banta-banta sa amin gano'n.
Alam mo, bata, sa totoo lang, marunong akong magbigay ng pasensya at ng paumanhin sa mga tao. Pero kasi, sobrang grabe na tong ginawa mo na mga pagsisinungaling. At dito, tatalakayin po natin, mga kahombre ko, ang mga kasinungalingan niya sa interview ko noon na ito, ni Gusgusin sa kanya. At ito ang masasabi ko sa iyo, bata. Ikaw ay nilaglag ng napakatindi ni Gusgusin. Tulad niyan, wala na siyang pakialam sa iyo. Ayan! Yan ang masaklap. O una, mga kahombre ko, sabi niya, Yung tahan namin sa San Pablo. Sa San Pablo, kailan yan? Kahapon, Kahapon. Nakarating kayo sa bahay niya. doon na sa labas ng village, ayaw kayo papasukin. Nilabas kami ng tao niya lang. Saan na yan eh? Sa may Ogari, San Francisco. San Pablo, Laguna. Mahogany. Oo. Hindi ba Citadela? Hindi naman na siya doon nakatira eh. Hindi na siya rin nakatira sa Citadela. Ang nakatira talaga doon, yung mga ano niya, mga kahombre niyang bugok din. Doon sa Citadela. Oo. nilusob niya daw ako kahapon, November 30. At ang village daw ni MG sa San Pablo ay Mahogany Village, mga kahombre ko. Okay? At dito, mga kahombre ko, sinabi naman po ng bidang-bidang si Kulaong na hindi ba daw sa Citadela ko nakatira? Sa San Pablo City, Laguna, mga kahombre ko, wala pong Mahogany Village. At lalong-lalo na wala pong Citadela, mga kahombre ko. Yan pong Citadela ay sa Las Piñas. At yan naman pong Mahogany Village ay sa Binyan. So, dyan pa lang, mga kahombre ko, palpak na. Alam nyo na, nakasinungalingan. Sino pa bang maniniwala sa tao na ito, mga kahombre ko? Sobrang labo po ng pinagsasasabi at pinaggagawa ni Norman Gusgusin sa social media. Diyos ko Lord! Diyos ko Lord! At ito pa, sobrang nakakagulat, mga kahombre ko. To the point na tinitira ko daw siya. Saan kayang platform? At saan kayang mundo ko siya tinitira, mga kahombre ko? Kasi mga kahombre ko, bilang isang Pilipino na naging OFW, matagal din ako naging OFW, naging sobrang hirap sa akin na humanap ng mapagpapadalahan ng pera. And actually, sa totoo lang, yung hard-earned money ko na yon, na pinaghirapan ko talaga, no sleep, a lot of hours of work, syempre ayaw ko na mabawasan yun. Imagine niyo mga kahombre ko, ang tataas po ng mga transaction fees ngayon sa iba't ibang mga napapadalahan natin ng pera. Mapa-application man yan or physical. So ngayon, buti na lang, dumating si TapTapSend, mga kahombre ko. At meron ka pang extra $20, mga kahombre ko, sa una mong pagpapadala using my code. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito, mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre, mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. Grabe, ano yan? May iba kaya akong platform kung saan ginagawa ko yung sinasabi niya ng patago? Hindi ba dapat kung ginawan ko to ng video, dapat alam nyo? Ba't ganun? Paano nangyari yon, mga kahombre ko, di ba? Kasi nungalingan na naman, tama? Grabe talaga tong tao na to. Grabe talaga tong mga to, mga kahombre ko. Grabe, as in. At dito, nagkwento pa rin siya. Yung tahan namin sa San Pablo. Sa San Pablo, kailan yan? Kahapon, Kahapon. Nakarating kayo sa bahay niya. doon na sa labas ng village, ayaw kayo papasukin. Nilabas kami ng tao niya lang. Sabi mo, may security ako. Tas nasa labas ka ng village. Now, paano ka nakakasigurado na ang bahay ko ay nasa bungad ng village? Napakasinungaling mo talaga. Tapos, mga kahombre ko, dito, ang sabi niya, Pero,
sinasabi mo na binasag yung cellphone mo? Binato ng gwardiya. Patingin nga kung talagang totoo yan, binato ng gwardiya yung cellphone mo. Pumunta daw siya raw, no, at nagbibideo daw siya. Ngunit ang ginawa daw ng gwardiya ni Makagago ay binasag yung kanyang cellphone. Kung makikita nyo, Kaya pakita mo kami. ayan. Patay mo ng patay. Kung makikita nyo ho dyan, puro lamat ho yung cellphone. Ayan o, puro lamat. At basag. Ay, tumasaludsid pa ako. So ano ba talaga ang gulo ng storya mo? Ano yung bodyguard ko? Ano yung security? Ano yun? Totally alam na agad na meron kang gagawin na hindi maganda sa akin. So automatically, pumunta na agad yung security ko kuno sa security guard. Ano yun? Kung nasa matino ka at kung nasa katinuan ka, hindi mo gagawin yan. Hindi ganyan ang tamang logic. Ang tamang logic, yung security ko, nandun pa rin sa tabi ko, at yung security guard na ang bahala sa papasok or intruder. Tama? Na wala namang ipapasok sa village. So bakit napaka-defensive naman yung security ko at immediately pupunta sa security guard or entrance ng village? Grabe naman po mga kahombre ko. Parang alam ko na kung kanino galing yung mga ideas mo na yan. Nagsisimula ba sa letter N? At ang apelido niya ay nagsisimula sa letter M? Alam nyo na mga kahombre ko, yung mga ganyang kwento, wala pong basehan yan mga kahombre ko. Sobrang labo nito. At dahil dyan, Mr. Owa, talagang matindi-tinding mga kasuhan to, no? Wala, madadamay ka na dito. Ikaw kung ano-ano pinagsasabi mo, so wala tayong magagawa. Ganun talaga. You will need to be liable and accountable sa pinagsasabi mo sa internet. Kaya, kung ako sa'yo, humingi ka na lang ng tulong kay Norman Gusgusin kasi mukhang tutulungan ka naman ata niyan, tama? At huwag kang mag-alala. Tututukan ko yung kaso mo. Tututukan ko yan. Hindi pa pwedeng hindi. Tututukan ko rin yan. Okay lang yan. Damay-damay na Wala, sinungaling ka Wala tayong magagawa doon. Ang sabi niya, mga kahombre ko, nabasag daw ang telepono niya. Pero parang wala naman pong sira ang kanyang telepono. Una sa lahat, mga kahombre ko, bakit po itong tao na ito maghahamon sa akin ng suntukan at bakit maglalabas ito ng sama ng loob sa akin? Una sa lahat, hindi ko po ito kilala. At nagpo-proclaim ang tao na ito na siya daw ay influencer. At isa daw siya sa tinira-tira ko at hanggang ngayon tinitira ko. Mga kahombre ko, ang utak po ng tao na ito nandun pa rin sa sunugan days na MG. Wala na po siyang idea sa nangyari sa aking karir ngayon. Kaya nung narinig niya siguro na inuto-uto siya, no? Kunwari lang yan. Inuto-uto siya ni Norman Gusgusin. At sinabi sa kanya na, Akong bahala sa'yo, oo. Content lang yan, oo. Basta ang mahalaga, magsinungaling ka, sabihin mo lang lahat to, hindi ka madadamay dyan. Hindi makikita ang iyong totoong pagkakakilanlan at hindi mahahalukay lahat ng kabulastugan mo. Ako ang bahala sa'yo. there you go. Huli ka, no? Ayan ang sinasabi ko. Lahat ng dumidikit kay Norman Gusgusin, mga kahombre ko, ay literal po na minamalas. Napakamalas ng tao na yan. Sinabi po yan ni The Kings, mga kahombre ko. Paano ko hindi sasabihin na kapag ikaw ay dumikit sa buhay ni Norman Mangusin, hindi ka aangat, lulubog ka sa pinakamalalim dahil masamang tao kinapitan mo. At dito, mga kahombre ko, mapapansin po natin, no, nananawagan si Gusgusin sa kapulisan ng San Pablo. Nung sabing magkahamunan, lumabang ka naman doon sa dalawang bodyguard niya. Ha? Lumabang ka. Masang lang nga, yung dalawang bodyguard, kala ko papalag na. Ayun, may baril para sa tagiliran. May baril. Nakita mo may baril. Ba, PNP. Aba, yun pala mga bodyguard ho ni Makagago. Kung totoo man yan, PNP San Pablo. May mga baril daw ho pala. At ito ho ititistigo na talagang nilabasan ho siya ng baril. Lalaman kami. Nakita mo talaga na may mga baril, ha?
Meron talaga. May mga barel. Shout out po sa 2,000. Kulang-kulang 2,000 na yung viewers natin, oh. Oh. Ayan, 1,000 plus pala, sorry. Private arms na yan. So may private, parang may private army pala. Private arms. Kala mo siya mayor doon eh. Ganon. Para ho sa Camp Crame, sa mga kapulisan natin sa San Pablo, hashtag po kayo dito. At mga sir, pati na rin po sa National Bureau, mga sir, yan daw po palang mga bodyguard daw ho ni Makagago ay mga di-baril daw ho pala. Ano yung mga klaseng baril Ang mo? tanong mo, puputok ba? Hindi, ano mga itsura ng mga baril nila? Yung isa, siya kumano rin ako sa baril eh. Parang yung isa, Glock 17, parang ganon. Parang yung isa, Glock 17, tapos? Tapos yung isa, sure ako doon, Beretta. Wow! Norman Gusgusin. Coming from you? Imaginein mo to, Norman Gusgusin. Wala kang matibay na patunay na ako ay merong armas o merong armas yung mga kasama ko. Pero yet, nagtawag ka agad ng tulong. Hindi ba dagdag kaso na naman yan? Kasi naninira ka ng tao and pasok na pasok po yan sa cyber libel. Kasi libelous statements ang pinapalabas mo. Walang basehan, pero nilalabas mo. Tama? Napakasinungaling mo, napakahina ng kokote mo, at wala ka pala talagang group of lawyers. Nakakalungkot, Norman Gusgusin. Ano, ganyan na ganyan pala talagang buhay mo. Nakakalungkot. Very depressive, mga kahombre ko. Kasi isipin nyo yun, ha? Hanggang sa dulo po, pag hindi mananakot, ay magsisinungaling. Kakaiba talaga to, mga kahombre ko. Iba talaga to tao na ito. Pagkatapos noon, ano sabi mo? Ay, ba't kaharapin namin kayo? Hindi man namin kayo kailangan. Kailangan namin siya ang kagago. Kasi hamunin ko kasuntukan eh. Hahamunin mo na suntukan. Pagkatapusan lang kami, magkalabasan namin sa mga loob para matigil niya sa akin. Ganon. Ba't tinitira ka rin? Punta ka na, lahat na lang kami eh. Kinakana kami ng kinakana eh. Ganon. Bago siya. Hindi siya lumabas, natakot. Natakot sa'yo. Kasi sabi namin, suntukan lang, walang barilan. Kasi hindi naman kami laban ng barilan eh. Suntukan lang. Oo, suntukan lang. So ngayon, ilang kayo pumunta na San Pablo? Ito lang kami. Puro brand din natin. Ilan? 3 kami. 3 kayo? Oo. Di nung magkakagirian na, ano sabi mo doon sa dalawa? Sige, laban tayo, gano'n. Hindi, sabi ko, walang mangingialam. Labas siya si mga kagago. 2 lang kami, walang mangingialam sa mga kasama ko. Okay. Sabi nung kasama, hindi, kami muna. Sabi ko, sige, babaan niyo pa rin nyo. Ayaw na may baba. Sabi mo, sige, babaan niyo pa rin nyo. Ayaw na may baba. Ayaw ibaba. Grabe naman to, mga kahombre ko. Parang naging movie na po ito, no? Nagkaroon ng parang tensyon at nagkalabasan po ng baril. At ito yung malupit, mga kahombre ko. Nangyari lahat ng yan at wala kahit isang video na naganap. Paano nangyari yun, mga kahombre ko? Parang hindi na po yan posible sa mundo ngayon na tinitirahan natin. Dito pa lang, halatang kagunggungan na. Napasobra po ang panonood ng mga tao na ito sa mga Pinoy action movies. At mga kahombre ko, alam nyo na kung sino ang nanonood ng mga ganyan. Si Norman Gusgusin, syempre. Yung mga salita niya na, Tutunawin kita. Malapit ka ng matunaw. Ihohoyo kita. Patiwakal ka na. Kasi, ihohoyo na kita. lahat po yan ay galing sa Filipino action movies. Ayaw ibaba yung barel, hindi ka ba man lang nakapag-live doon sa San Pablo para makita na nagla-live ka? Picture ako, nag-video ako. Okay? Ngayon, nag-video ako, tinapik ng gwardiya. Okay? Bawal daw dun yun, privacy daw nila yun. Tinanong ka ni Gusgusin, bakit hindi ka nag-live? Ang sinagot mo, binato ng guard ang cellphone mo. Ngayon naman, mayroon ka pang idinagdag. Kasinungalingan over kasinungalingan. This time, dinilit naman ng guard ang iyong video. Wow! Akala ko ba nagla-live ka? Ba't ngayon, recorded video na? Ang gulo niyan, mga kahombre ko, kakaiba po yan. Gustong makipag-usap sa akin nung sinabi yung pangalan at sinabi niya, isa ako boss sa mga sumapak kay... 2023, binugbog namin yun. Ay, 2023, binugbog niyo si Makagago. Oo. Nagtago sa saya ng mga bouncer doon yun. Nagtago siya sa akin. Bouncer.
Dito mga kahombre ko, bumabalik na naman yung nakaraan. Una sa lahat, ang sunugan po, Bad Blood, ay naganap noong 2019 between Makagago What's Up Man at ang aking kaibigan ngayon na si Price Tag, mga kahombre ko. At dito, makikita po natin sa year pa lang na napakalaki pong kasinungalingan na naman ang binibitawan ng tao na ito. Wala na to mga kahombre ko, huling-huli na po ang kasinungalingan ng tao na ito. At dito, nahuli na naman po ang napakatibay at napakatinding kasinungalingan ng tao na ito. Shoutout sa'yo, Kuya Guard. Ang pangalan mo, di ba, De La Torre? Yung Guardia de la Torre. Oo. Binasag yung cellphone mo. Tinapik na ganun eh. Kaya nabasag. Oo. Yung Guardia de la Torre daw. Anong subdivision yun? Sa ano yan eh, sa may Mahogany, San Francisco. Afterwards, ang pangalan na lang ng guard ay Torre. At kahapon lang daw may picture ka ba? Kahit picture na nanggaling ka doon? Binasag niya, tapos kinuha yung cellphone ko, pinag-delete yan, pati picture na ano kung ano. Nagwala rin. Ganon. So, anong pangalan ng Guardia? Shoutout sa'yo, Torre. SG Torre ah. Security guard Torre. Torre, sigurado ka dyan? Oo, gusto mo. Damay ko na yun ah. Tinatayit ako sa inyo eh. Huling-huli ka na naman, Diyos ko Lord. Sabihin mo na lang doon, sabihin mo na lang si Owa. Kilala mo na ako, alam mo na kung sino yung Owa tinitira mo. Owa. Si Owa. Pasensya na po kayo. Ngayon talaga nangyari to. At first time ko rin ho na, actually po, tumawag lang yung gwardiya doon sa Warsaw. At sinabi na meron po dito na nagpupumilit pumasok at gusto ka pong makausap daw. Importante, sir, baka gusto mong kausapin. Galing para ho ito ng Tondo. At nakaaway daw po ni Makagagot, nagkasuntukan daw sila. Yun ang sabi ng gwardiya. Naging interesting ako. Kinausap ko. Sabi niya, sir, pwede ba kitang mapuntahan? Pwede ba ako makipag-usap sa'yo? Sabi ko, ano bang pakay mo? Basta, sir, baka pwede po makausap ko kayo. Ako po'y natatakot na. Gawa nang ako ho ay panay picture ho sa akin ni Food Genius. Kaya ako sobrang higpit ng nilapitan ko subdivision. Kaya sabi ko, sige, pinag-guide ko ngayon ho from Warsaw papunta rito sa kabilang subdivision. Ngayon, nung nakita ko rito, sabi ko, isa ka pa ba galing? Malayo pa ho. Dapat bukas pa ho talaga ako pupunta sa inyo. So dito mga kahombre ko, mapapansin po natin na napakatindi po ng pagiging play safe ni Gusgusin. Kasi alam niya na yan from the back of his head na ilalaglag niya rin lang itong tao na ito. Na kumbaga, binayaran niya na to, that's it. Finished. Okay na yon. Basta, bahala ka na sa buhay mo later. Basta, binayaran kita, bahala ka na sa buhay mo later. Ayan mga kahombre ko, makikita po natin yan dahil sa salita na ito ni Gusgusin. Na wala naman talaga siyang pake dito sa tao na ito, na this is a pure setup. Sa mata ng may utak, klaro yan mga kahombre ko. Totoo yan. Crazy but real. Isa ho natin kabrad sa Acro ang nagbigay ng inyong address. Hindi ko na babanggitin yung kabrad na yon. At sinabi, sige, mag-usap kayo. So, nung binanggit niya yung pangalan ng kabrad na hindi ko kayang tanggihan, tinanggap ko siya. So, eto, kaya tayo may live ngayon. Isipin mo yon, Joshua. Ikaw ay Acro pa. Hindi ka ba nahihiya sa kapatiran nyo? Mga kahombre ko, ilang beses na pong dinedenay ng kapatiran ng Acro na hindi po kabilang si Norman Gusgusin sa kanilang kapatiran. Pero mga kahombre ko, paulit-ulit niya pa rin pong ginagamit yan. At sinasabi na siya daw ay Acro. Nakakalungkot tong parte na to mga kahombre ko na pati ang mabuting samahan, mabuting kapatiran, nakakaladkad parate, no? Sa ganitong klase ng issues and sitwasyon. This is just sad. Alam niyo yun, para sa Acro community, sa napakatikas na kapatiran na yan, ewan ko guys, I'm trying my best para kayo matanggal sa issue na to, but they just continue on dragging your name here. Kasi literal mga kahombre ko, mapapansin niyo po si Norman Gusgusin kung sino-sino po ang mga pangalan na mga matataas na pangalan ang kanyang binabanggit. Trying to bait people. Pero hindi ganon mga kahombre ko. Kasi once na nakafocus tayo sa isang tao, nakafocus lang tayo sa isang tao. Pero dito, dahil matindi na to, kailangan pong managot ang tao na ito. Ayan! Yung sinasabi mo na corroboration. Corroborated ho sila eh. Opo, sama-sama ho yan. Collaboration yun, ayan yun. Kasi ginagawa nyo yung libel
nang magkasama kayo? Oo! Lagot ka ngayon, di ba? So, sa madalit sabi, ano yung mga sinasabi sa'yo ni Makagago na nagpainit ng dugo mo So, para lusubin mo siya sa San Pablo? Anong dahilan? Ang nagpainit talaga sa akin, kasi wala na yung bata eh. Wala na rin wala na rin yung taong binabanggit niya eh. Yung bata, sinong bata yun? Hindi ko na ayoko nang banggitin ano. Anak mo. Ayoko nang banggitin kung sino man yun. Dinamay nila. Dinamay niya eh. Mahilig talaga mandamay ito ng mga bata. Ano masasabi ko sa... Yan ba yung sinasabi nyo na nag-repent? Kailan niya sinabi yan? Ang tagal na nung away namin. Pero kailan niya sinabi, bakit mo siya nilusob sa San Pablo kahapon? 2 weeks ago. 2 weeks ago! Uulitin ko mga kahombre ko, hindi ko po kilala yan. Tapos 2 linggo ko na daw yan tinitira. Diyos ko Lord, mga kahombre ko. Alam nyo naman na busy-busy tayo sa paggagatas dito sa tao na ito na si Norman Gusgusin. Tapos isisingit ko pa ba naman to sa schedule? Grabe na talaga to mga kahombre ko. Iba na to Sinasabi nyo mga kahombre niya na si Makagago ay nagbago na. Dahil nga sinabi nyo, nag-repent na siya. Pero bakit dito merong isang ama na ang dahilan kung bakit niya sinugod si Makagatas doon sa bayan niya sa San Pablo, dinamay pa yung kanyang namayapang anak? Bakit naman ganun? Akala ko ba nagbago na? Mga kahombre ko, dito po makikita natin na ang issue at argumento nila napaka-invalid po. Kasi una sa lahat, wala silang patunay sa mga paninirang puring ibinabato nila sa akin ngayon. Una sa lahat, mapapansin po natin dito na kahit isa po na patunay, wala silang nilabas. Kung totoo nga mga kahombre ko na 2 linggo ko nang tinitira ito kaya hindi na siya nakatiis at dinadamay ko pa kung sino-sino. Sa tingin nyo ba wala yang kahit na isang proof? Definitely may proof yan. Nasaktan siya sabi niya di ba? Tapos tinitira ko daw kuno ang anak niya na pumanaw na. So definitely, gagawin niya ang lahat para ma-save yung proof na yon. At ihahain niya yon kay Gusgusin. Pero wala. Hearsay ito mga kahombre ko. And nakakaawa kang bata ka because you will need to pay for this. Kailangan mong matuto. Pasensya ka na. Pero wala Sumama ka dito, nagpauto ka, nagpabilog ka. Wala tayong magagawa dyan. Damay na damay ka dito, boy. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yang mga ganyan tao, mga kahombre ko, hindi dapat po kayo nagpapauto sa ganyan tao. Ito, sa totoo lang, mga kahombre ko, napakalaki po na ehemplo nito para sa mga OFW. Ganyan po siyang kamanipulative. To the point na kahit isang bata lang, nauto niya pa na magsinungaling. Magsabi ng mga hindi kaaya-aya na mga statements. And now, who will pay? The kid. He will pay too. Si Norman Gusgusin will pay too. Pero hindi ganun kagrabe yon yung magiging kaso dito ni Norman, mga kahombre ko. Ang tunay na mapupuruhan yung bata. Kasi siya po ang naglabas ng statements na yan. It's been recorded. A lot of people watch this, so he needs to pay for this. Kasi kailangan maging accountable ka sa paggamit ng social media. Yun. Wala na po tayong magagawa doon, mga kahombre ko. Hindi ko trabaho yan. Yung mandamay ng mga bata, ng anak ng may anak, wala ako dyan, hindi ako ganyan. Hindi ako ganyan na klase ng tao ngayon. Sa repentance days ko, never ko yan ginawa. And actually, mga kahombre ko, mapapansin niyo yan, lahat po ng sinasabi ng tao na yan, siya kasi ang gumawa niyan. Tulad na lang sa ginawa niya sa anak ni Mighty Manong. Ako, daldal ako ng daldal, walang tumutulo ng laway. Di ba yung anak mo tahimik, pero yung laway tumutulo, mongoloid. Yan ang sinasabi ko sa'yo, sampalo ka, no? Ang sakit, no? Ang sakit sampalin ng katotohanan, no? Na may mongoloid kang anak, tapos umaasa ka lang sa 4-piece dyan sa Hawaii, pero kung makaasta ka sa social media, feeling mo may pera ka. Di ba? Gawain niya po yan, mga kahombre ko. At ito pang minor na to, ginawa niya rin ng ganyan. Ang nag-invite-invite ng lintik na bata na rin, pag nakita kita, sasampalin kita ng totoo. Gusto mo pahanap kita ngayon? Kikita mo to? Oo. Itong buwisit na ito, umayos ka, baka mamaya, pakuha kita dyan sa bahay mo, puti. Pagain kita ng tuluyan Ika bata-bata, may bastos kang hindot ka.
Yan na yung ano, bibig mo. Hindi karapat dapat yung bunganga mo, pangit mo, ang pangit mong nilalang. Tas ito rin, mga kahombre ko, may handicap din. You know, it started making me mad. Hindi ako nakikisakay sa kasikatan ito, bunggong. Enjoy, bro. Ako nagbigay ng supporter dito. Ikaw punggok na unano ka, pag nakita kita, bitihin kita. Kapatulan mo tong isang di ba batang maliit lang na nilalait-lait mo. Di ka ba nahihiya sa sarili mo? Sasampalin mo? Francis Leo Marcos, masasabi ko lang sa'yo, kung papatol ka, dapat sa kamats mo lang. Napakaliit yan para sabihan mo nang sasampalin mo yung mukha. Oh no! Bibigtihin mo pa. Pinapahanap pa ako. Pinapahanap mo pa siya. Pwede po nating sabihin na ito talagang literal na bully po itong tao na ito, no? Yung mga mahihina lang ang kaya niyang wasakin at walwalin all the time. Nakakalungkot, mga kahombre ko, na itong mga ganitong klase ng tao ay nasa internet pa rin hanggang ngayon. Kasi kahit anong mangyari kapag ka ito ay patuloy pa rin niyang ginagawa, makakakuha at makakakuha po ito ng naniniwala sa kanya. Dahil magaling siya mambola. Kaya delikado to, mga kahombre ko, delikado tong tao na ito. Kaya kailangan pagpatuloy natin ang pagwasak sa tao na ito kasi hindi niya po deserve ang magkaroon ng platform. Dito, mga kahombre ko, isinad po ng bata na ito ang address ko daw. Una, Black 13. Tas nag-iba, naging Black 16. Merong isang ama na lumapit sa akin mismo, na sumugod sa kanyang bahay. Actually, ang alam kong bahay niya, yung Citadelia, kasi doon ako nagpasubpuena. Wala. Baka lumipat doon. Pero yung talagang bahay niya pala is San Francisco. Ay, di bale, at least sinabi mo, doon ka na padadala yung another sa Puena. San Francisco, Block 13, Block 37. San Francisco? Block 16. Block 32A. A. Pakisulat mo, ibibigay natin kay attorney yan kasi kailangan natin malaman yung kanyang kompleto address. Okay. At dito po, pinayuhan siya ni Norman Gusgusin na huwag ka magbura. Ikaw na mismo, meron ka bang masasabi kay Makagago? Ikaw na, magsabi ka na kung ano gusto mo sabihin sa kanya. Yan yung platform ko, malaya ka sabihin ang gusto mo sabihin. Makagago, isa lang masasabi ko sa'yo. Huwag ka nang dadamay ng inosenteng tao, lalo na yung wala nang alam. Tandaan mo, may ka sa ibang tao. Huwag nyo kami damay dahil kami naghahanap buhay kami ng maayos. Umalabang kami ng patas para sa pamilya namin. Hindi yung pati kami, kakanain nyo. Pero ang gutnaan lang kinikita namin sa Facebook, YouTube Tapos kakanain nyo pa kami ng gano'n para pagkakitaan mo. Kapal ng mukha mo, Makagago, tangina mo. Yan po ay sa loobin niya, pero baka pwede next time. Huwag ka nang magmura. Pwede mo siyang sigawan. Okay, pasensya na po, nakagiinit ako Pero baka pwede, huwag ka nang magmura kasi alam mo yun. Pasensya na sa mga nanonood, sa mga supporters ni Sir FLM. Actually, meron. Pasensya na kayo. Grabe. Lumabas po yung pagkapastor dito ni Norman Gusgusin na naman. Pero alam naman natin na hindi totoo yan. Alam niyo yun? Marami siyang mga kwento na kanina, kasi wala pa tayong internet kanina, na pinigilan ko siya na magkwento. Okay? Meron kasi sinasabi na yung in-interview ni Makagago. Sino? Si Edna? Hindi yon, yung in-interview ni Makagago na galing kulungan daw. Na naging kasama ko daw sa loob. Kasama ko daw sa loob. Binayaran niya yun. Binayaran niya yun? Oo. Paano mo naman nalaman? Yung tao na yun, taga sa amin yun taga sa inyo yung tao. Binayaran niya yun. Alam mo, magkano binayaran niya doon? Magkano? Binigyan niya ng 30,000 yun. Galante. 30,000 talaga? Oo. Galante. Makagago, makabebe ka pala Mahilig ka sa pogi. Ngayon, paano mo nalaman bumababa doon si si MJ? Guess what, boss? Ang pinababa niya doon, yung sekretary niya Kuno. Sekretary niya Kuno? Na pinaganap niya ng taong galing kulungan. Okay. Para lang ikaw friends na nakasama ka at natutulog ka daw sa inidor, nagdadakot ka raw ng mga tayo. Sabi yun. Ganon? Oo. Talagang gatas. Talagang Talagang gagawa talaga ng kwento para magkaroon siya ng content ako na magatasan ako.
Tinginin. Ay, ayan na, makagagawa. Tandaan mo. Teka muna, para magkaroon naman ng katotohanan na yung bumaba doon yung kanyang sekretary kuno. Sekretary kuno. Para maghanap ng presong na galing kulungan. Presong galing kulungan. Para magtanggap na nakasama mo. Nakasama ko. Para patunayan na ano ka lang daw ng tayo senador sa siya. Ganon. Taga sa inyo yun. Ngayon, yung sekretary niya, babae ba to, lalaki? Binabae. Kilala mo talaga. Oo. Kilala pala talaga. Totoo. Totoo pala yung Totoo talaga. Chismis na talagang... yung sekretary ko, no? Ganon. Ay binabae. Grabe mga kahombre ko, napakatindi po nitong mga statements na ito. At to the point na napakalakas ng loob mo na ulit-ulitin at sabihin itong mga gantong bagay without any proof. Dali ka dito, Norman Gusgusin, kasi platform mo ginamit. Patay ka dito. Wala ka man lang kahit na anong proof na makakapagpa-legitimate dito. Patay ka ngayon. Misleading informations to, mga kahombre ko. Haka-haka, hearsay. Tapos, ini-spread niya sa internet. Patay ka dito. Matindi to, Norman Gusgus. Ito talaga matindi to. Nasaan ang patunay mo na nagbigay akong 30,000? Kailangan yan, meron kang patunay sa lahat. At yung sinasabi mong binabaeng sekretary, wala po akong sekretary na binabae, mga kahombre ko. Ano pinagsasasabi mo? In fact, my team is laughing now. Kasi sino-sino itong mga pinagbababanggit na mga to? Maybe sa mundo nila, mga kahombre ko. Sa mundo nila na binuo, merong isang MG doon na ganyan. Pero dito, mga kahombre ko, wala pong ganyan. This is pure neglect of legitimacy, mga kahombre ko. Kasi wala talaga silang mapatunayan at mapapatunayan. Wala man lang kahit na isang papel man lang or video clip man lang na makakapagpasabi at makakapagpadiin sa akin. So, paano mo to sasabihin ngayon? Paano mo ako bibigyan ng reklamo kung puro hearsay lang? Sa bagay, mga kahombre ko, ngayon rin lang naman tayo nakakita ng isang tao na nag-file ng reklamo sa isang dummy account. So, what do you expect? Ganyan at ganyan rin lang po ang kakahantungan niyan. Oo. Nuknukan ka pala na sinungaling? Oo, biruin mo yung paninirang ginawa mo sa akin. Anak ka ng siomay na hubad. Lahat pala ng in-interview mo, puta, binayaran mo pala. Shoutout sa'yo sa isa dyan, 75,000 yun. Teka muna. Teka muna. So, ang pinapalabas nila dito, mga kahombre ko, lahat po ng aking in-interview ay pinagbabayaran ko lang. Ako naman, mga kahombre ko, syempre, kailangan din nating magbigay kasi nag-effort yung tao, namasahe yung tao, malamang magbibigay ako para pasalamatan. Kasi marami rin kinikita yung video Di ba? Tulong yon, Norman Gusgusin. Ayun ang tulong. Di ba? Maawa-awa ka naman sa mga tao. Magpapapunta ka ng tao, tapos hindi mo man lang bibigyan ng pangmerienda man lang, pamasahe man lang, makakain man lang ng masarap bukas, today. Alam mo yon? Man, mabait ako. Ganun talaga. Magbibigay ka talaga kasi kawawa. Nag-extra effort para lang mag-video. Akala ko ba naman ikaw isang humanitarian guy? Diyos ko, Lord, hindi mo abot yun? Ha? Sa panahon ngayon, wala nang libre. Lahat may bayad. Lahat. Kahit nga magpabili ka lang ng tubig, may bayad yun. Ililibre mo rin yung inutusan mo. Ganun talaga, Norman Gusgusin. Diyos ko, Lord. At dito, mga kahombre ko, nag-imbento pa po ang bata na ito. Ngayon, para maliwanag, yung dalawang bata niyan lumabas sa'yo na di baril, malalaki, maliliit. Malating-tingan datingan Malating-tingan datingan, kaya pala ayaw magbaba ng baril. Pero anyway, baka di baril daw ho pala. Ano yung mga klaseng baril mo? Ang tanong mo, puputok ba? Hindi, ano mga itsura ng mga baril nila? Yung isa, siya kumano rin ako sa baril parang yung isa, Glock 17, parang ganon. Parang yung isa, Glock 17, tapos? Tapos yung isa, sure ako doon, Beretta. Yung isa, Beretta. Hindi ka tumama doon, Diyos ko. Ang hihina niyan.
Diyos ko, Lord. Mga kahombre ko, grabe pong pag-iimbento nito. Napakatibay po ng mukha nito, mga kahombre ko. Grabe. Diyos ko. At dito, mga kahombre ko, inamin din po ng bata na ito na sila pala ay magkaibigan at bossing niya talaga si Norman Gusgusin. Parating mo na, mababasa mo na yung supti ng pinadala sa'yo ni... Ito na, sasabihin ko na, boss ko na ngayon, boss ko to. Kilala ko to, matagal na eh. Ano kami nito? Friendship kami nito. Teka muna. Baka mamaya, content nila yan, na friendship tayo, ha? Okay, gagatasan mo na naman. Bakit mo naman yan ginawa ba? So, dyan pala halata na po na puros kasinungalingan na naman ang ating kaibigan na si Norman Gusgusin. Palakpakan ang putang inang yan! At ayon sa kanyang kwento, mga kahombre ko, kwentong kabalbalan. So, pagkagaling mo na San Pablo, layo nun, ha? Oo. Sa Kadumiretso. Di siyempre, doon sa kaibigan niya, sa boss-boss niya. Saan lugar, Kadumiretso? Cavite. Cavite, anong bayan? Sa Metro San Jose. Metro San Jose. Sinong hinanap mo sa Metro San Jose? Igmi Solis. Si Igmi Solis. Nagkita kayo? Oo naman. Saan kayo nagkita? Kakamay-kamay ka pa, di ka naman legit. Sige. Ibig sabihin, si Igmi, kumakamay sa'yo. Chairman, tinapik ko nga ang kamay demonyo. Kinakamayan ka ng kamayan natin. Oo. Ngayon, Hindi kami namayan. Hindi mo kinamayan. Tinapik ko yung kamay niya. Tinapik mo yung kamay niya? Oo. Lumabas yung bata niya doon, yung parang palitaw, yung toothpick. Yung bata yung toothpick. Yun. Shoutout din sa'yo, ha. Wow. Kita tayo. Wow. So, ibig sabihin, pinuntahan mo si Jimmy Solis. Tapos kinakamayan ka. Ano naman dapat na sasabihin mo kay Jimmy? Huwag na lang siya makisawsaw kasi comment pa siya sa post niya, makagago. Gano'n? Di ka naman legit eh. Kung legit ka, pwede. Di ka naman legit. Di ka chairman. Hindi ka pala legit na chairman eh. Kasi kine-claim nga, chairman daw siya noong 2009. Huwag kang panggap. Huwag ka raw panggap. Igme, sino ang chairman noong 2009? Chairman pa namin nun. Masabihin ko sa'yo, nakipagkamaya ka pa nga sa chairman namin nun. Kay Buboy Coriote. Yung pala ang chairman noon, si Buboy Coriote. Ikaw, Igme, panggap ka pala eh. Puro panggap na, nahuhuli na pala. Lahat pala ng ini-interview ni Makagatas para lang anuhin ako, puro panggap eh. So ngayon, mga kahombre ko, siya yung superhero na lumalabas si Norman Gusgusin, no? Na lahat ng in-interview ko ay pupuntahan niya. Oo! Diyos ko, ano yun? Na-tsempuhan? Na pumunta ka kay Igme? Ano yan, lokohan? Sa tingin mo ba makikipagkamay sa'yo si Konsehal? Gusto mo tadyakan ka pa nun? Akala mo ba duwag na tao si Konsehal? Ha? Baliw ka ba? Grabe to, mga kauro. Napakatindi po ng mga hallucinations ng mga tao na ito. Grabe, ang tindi. Grabe din yung mga pinagsasabi mo kay, kay Konsi Igme. Naku, Diyos ko. Kung may bayag yun, boss, ayaw ko magsalita, mahirap na. Ibig sabihin, talagang ikaw na magsasabi, wala talagang bayag to? Anong bayag yan? Balat na lang. Bombay, support siya Bombay na yan eh. Grabe ka naman. Bombay na lubot, huwag ka magtago sa sekretary mong binabay. Grabe. Pag-usapan. Last message mo kay Makagago. Makagago. Sabihin mo na hindi totoo, di ba sabi mo, tuta ako ni FLM. Papanindigan ko na ngayon yung sinasabi mo. Hindi ako tuta ni FLM. Pitbull ako ni FLM. Tandaan mo yan. Ingat ka palagi, baka siyak Ano malimutan yung gusto mo na bakit nagkaroon ka ng hinanakit sa kanya? Sabihin mo na. Ikaw, yung mga walang taong kinalaman, wag mo idamay. Yung mga taong hindi naman kasali sa gulo natin nun, wag mo idamay kasi mga nananahimik na yan. Ingat ka na lang kung ano man mangyayari sa'yo, wala na kaming kinalaman doon. Basta sinasabi ko lang sa'yo lagi, na kahit tinarantado mo kami, kahit ginagago-gago mo kami, di namin sisirain yung karir namin para sa isang katulad mong supot. Patuloy ka muna. Ay, supot ba? May Bombay ba rin patuloy? Ibig sabihin, kahapon hindi ka niya nilabas. Wala kang bayag kasi.
Pero alam niya na sinugod mo siya. Siyempre. Wala kang bayag, makagago. O, i-shoutout mo na rin yung guard na pumasag ng cellphone mo. Oy, Tore. SG Tore, shoutout sa'yo ha. Di na kita siningil. Sensya ka na rin ha. Alang iya ka kasi sumagot eh. Grabing kasinungalingan nito mga ka-hombre ko. Diyos ko po, pinapalabas po ng tao na ito na ako isang malaking duwag. Pero alam naman ng mga ka-hombre ko ang katotohanan. At kung sino talaga ang duwag. Yun ay yung tao sa likod ng batang ito. Yun ang totoong duwag. Oo! At dito mga ka-hombre ko, ito na, dito na siya pumalpak ng malala. Ikaw bata, makinig ka. Sabi ko sa iyo huwag ka dapat dumikit dyan. Mamalasin ka kapag dumikit ka dyan kay Norman Gusgusin. Bago tayo magtapos, pwede mo bang sabihin sa kanila, Joshua, kung saan nakatikim sa'yo ng black eye si Makagago? Dito lang banda. Dito lang banda. Saan mo inupakan si Makagago? Manipis lang yan, 2023, sunugan yun. B3. 2023, sunugan. B3. So, ilang beses siya nasapak? Bali, 2 beses siya sinapak nun kasi si OGKB, alam ko yung isa doon, di ba? Kaliwa ka sinapak. Ikaw? Kanan ako para pantay. Pahamon-hamon ka pa. Pahamon-hamon ka pa pala? Grabe naman yan. Binanggit mo si OGKB. Sabi mo siya ang sumapak sa akin. Mali ka, kasi ang aking kaibigan na ngayon na si OG Sacred ang sumapak sa akin. Mga ka-hombre ko, wag na natin yan balik-balikan, ulit-ulitin. Kasi okay na po kami ni OG Sacred. And I respect him. Nagkaintindihan na kami bilang lalaki sa lalaki. Nakausap niya na ako ng tama, ilang beses na. And naintindihan ko na nadala lang din naman siya ng emosyon nung panahon na yun. Siyempre, medyo bata-bata pa rin naman kami noon. So, nangyayari talaga yon mga ka-hombre ko. Pero siyempre, mga ka-hombre ko, yung idamay mo pa yung nawala na tao, mga ka-hombre ko, si OGKB. Nawala po siya nung 2022, mga ka-hombre ko, ha. So, ang sinasabi nito, ang sumapak daw sa akin nung 2023 ay si OGKB. Paano po nangyari yon? Pumanaw na po siya nung panahon na yon, mga ka-hombre ko. Pero anyhow, mga ka-hombre ko, ayan yung super foul sa lahat ng sinabi ng bata na ito. Kasi kailanman, mga ka-hombre ko, mahirap pong halongkatin yung mga ganyang bagay. Kasi una sa lahat, hindi na po mapagtatanggol ni OGKB ang kanyang sarili. Kasi wala na po siya dito sa mundong ito. Alam nyo naman yan. At dahil dyan, bata, at sa'yo mangusin, mamomroblema ka niyan. Kasi isa yan sa napakataas na ulo sa TBS. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Binabalahura mo pa ang pangalan ng isang OGKB. Alam nyo mga ka-hombre ko, sa totoo lang, etong si OGKB, malaki po ang aking respeto sa tao na ito. After na humingi sa akin ng pasensya ni OG Sacred online, siya po yung sumunod na nag-message sa akin. At syempre, sabi niya, pasensya na MG, nangyari lang talaga yan dahil sa mga ginawa mong kabulastugan dati. Pero, alam ko naman, nakikita ko naman na mabuti ka namang bata. Hanggang doon na lang yon. Sana wala nang ibang gulo na maganap dito after nito. Yan po yung ibig niya sabihin sa message niya sa akin, mga ka-hombre ko. Pero syempre, dahil sinabi niya yan, lalo po ako nagkupal nung panahon na yun. Syempre, alam niyo naman yung mentalidad ni Makagago Wasapmen dati. Syempre, hindi ako nakinig sa kanya. Pero hindi ko na po sila ginawa ng masama o tinira o kung ano man, kasi never ko naman po tinira yung mga yan, mga ka-hombre ko. So, talagang may mali doon si OG Sacred kasi sinapak niya ako without any motivation kasi wala naman akong ginagawa sa kanya. Never ko siyang na-touch sa social media. Pero syempre, siguro suntok na yon para rin matuto ako, mga ka-hombre ko. Kasi alam niyo yun, kailangan yun sa life. Kasi hindi po pwede na you always win. Wala pong ganon. You lose too. Hindi pwede na lagi kang panalo. Tama lang yung sapak na yon, mga ka-hombre ko. In fact, mapapansin nyo, pwede na akong magkaso doon. Talagang kita buong Pilipinas.
Pero hindi ko ginawa, mga kahombre ko, kasi hindi talaga ako ganyan. Hindi ako nagkakaso ng kung ano-ano lang. Wala akong pake sa kaso-kaso na yan. Kaso mga kahombre ko, ito si Norman Gusgusin. Siya nagsimula niyan, kaya talagang babakbakan ko rin yan ang kaso. Pero gayon pa man, mga kahombre ko, at para sa mga mahal kong TBS dyan, at syempre para sa pamilyang naulila ni OGKB, Diyos ko, hindi po ito maganda na binanggit nila ang magiting na pangalan ni OGKB, mga kahombre ko. Pero pagpasensyahan nyo na. Ganyan talaga. Mga troll-troll lang po itong mga taong ito sa social media. Hindi po nito deserve ang respeto ng isang OGKB. Nilinaw ko lang yan, mga kahombre ko. Kasi baka mamaya, mabash pa ang pangalang OGKB, di ba? Kasi misleading eh. Hindi nyo masabi, mga kahombre ko. Kahit na milyon-milyon ng viewers nun, meron at meron pa rin pong natitirang mga tanga-tanga na naniniwala sa mga sabi-sabi lang. Please guys, huwag kayong maniwala kasi hindi totoo na si OGKB ang sumapak sa akin sa sunugan. Kundi si OG Sacred na okay na po kami. Natutuwa ako kasi maayos naman yung napag-usapan namin ni MG, naunawaan niya. Nagkapasensyahan. Oo, tsaka natutuwa ako kay MG kasi after nung usap namin na yun, talagang kung ano yung napag-usapan, ginawa niya eh. Alam mo yun, kumbaga may isang salita yung tao eh. O parang sabi ko nga, meron talagang Mark Jason sa likod ni mga gago eh. Okay na yon, mga kahombre ko. Good na yon. Rest in peace, OGKB. Respeto. Eto na po ang huling pinin na comment ni Norman Gusgusin dito, mga kahombre ko. Sobrang solid po nito. Tignan nyo ha. Ang pagpunta ng taong yan ay may record sa lahat ng gwardya sa magkabilang subdivision bago yan nakapasok dito. Naawa lang ako at pinagbigyan ko kung ano ang kanyang kahilingan. Maliban doon, wala na akong kinalaman sa kanya. Pinakain at binigyan ng panggasolina. Kung ano man ang kwento niya tungkol kay Makagatas, siya lang ang nakakaalam. Thank you. In short, Joshua, inilaglag ka na nagbayad sa'yo. Game over! So ngayon, paring Joshua, ikaw na lang ang natitira, nilaglag ka na. Ngunit may comeback po si paring Joshua, mga kahombre ko. At ngayon lang, literal po na nag-send siya ng isang video message para sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Ako nga po pala si Joshua Friel Abisilia. Ako po yung inoperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po para po basahin po lahat ng sinulat nila about po kay Sir MG. Nandun po ako noon sa motor shop po, malapit po sa subdivision nila na naghahanap po sila ng mga tao. Sakto po, nung paglabas ko po ng motor shop at mananangalian na po ako, nakita po nila ako, tinanong po nila kung gusto ko daw po ng 50,000. Bibigyan daw po nila ako. Tinanong ko po kung anong gagawin ko. Sabi po nila, babasahin ko lang daw po yung mga sinulat po nila na script para po sabihin kay Sir MG habang binibidyoan po nila ako. So ngayon, sabi po nila, pagka daw po tapos namin, ibibigay daw po yung 50,000. Nung natapos na po kami, ang binigay lang po sa akin is 2,000. Kaya ako naman po yung 50,000 na yun, kaya naman po ako natakan doon dahil po ako, nagpabalak po ako magtayo ng sarili ko pong negosyo na motor shop. Kasi nga po, gusto ko na po magbago, gusto ko na rin po maging maayos yung buhay namin. Kaya po, natakan po ako sa sinabi niya pong bibigyan po ako ng 50,000. Ayoko po sana talagang tanggapin. Kaso po talaga, natakan po ako sa pinagyan po nila ako ng face mask, pinilit po nila ako na doon na kami sa kanila. Sabi po nila sa akin, andito na daw po ako sa kanila. Gawin ko na lang daw po para daw po makuha ako ng 50,000. Nung pagkatapos po namin, di po nila ako binigyan lang po nila ako ng 2,000. Tapos po, sinabihan po nila lahat po ng guard doon na wag daw po akong papapasukin. Dahil daw po, wag na daw po ako doon, pag nakita daw po ako bumalik doon, wag na daw po akong papasukin. Hindi daw po nila ako tao, ganyan-ganyan. Hindi ko naman po alam na ipapahamak lang po nila ako, kaya ako lang naman po nagawa yun dahil po sa nangangailangan po ako ng anak, gawa nga po magtatayo ako ng sarili kong negosyo, ng motor shop nga po. Kaya ako po pinatulan, hindi ko naman po expected na ganun po ang gagawin ni Norman Mangusin. Kay Sir MG po pala, Sir MG, humingi po ako ng pasensya sa inyo
Sa mga lahat ng supporters ni Sir MG, pasensya na rin po kayo. Hindi ko po talaga intention yung ganyan. Talaga pong natakam lang po ako sa offer po ni Sir Norman Mangusin na 50k. Nabibigyan daw po ako pagkatapos ng video. Pagkatapos po ng video na yun, binigyan lang po ako ng 2k. Tapos po, binili na po sa guard na wag ako pababalikin. Ganyan-ganyan. Kung ano-ano na po ang ginawa. Hanggang sa umuwi po ako rito, nakita ko po yung mga post po ninyo, yung mga ano po ninyo. Yung asawa ko po kasi umiiyak, naawa po ako dahil hindi ko naman po alam na ganun po ang mangyayari. Sa mga tao po na dyan, sa mga tao po na nag-share po ng video, humingi po ako ng pasensya sa inyo, ng kapatawaran po sa inyo, lalo na po sa inyo, Sir MG, humingi po ako ng pasensya sa mga nasabi ko po sa inyo, pati kay OG, kay OGKB, kay OG Sacred, hindi ko po sila kilala. Ayun po yung nakalagay po sa script na pinabasa po sa akin, na kinakabisado ko lang po, na sabihin ko daw po yun, at para po talaga daw po makatotohanan yung script po na binigay po nila sa akin. Hindi ko naman po lubos akalain na ganito po yung kakainatnan. Yung mga post po na pinopost nyo po sa akin, yung mga picture ko po dati nung panahon pong nakulong po ako, pinagbayaran ko na po yan. Kaya nga po ako nag-aanot para magtayo po ng sarili kong negosyo. Kaya po ako natakam po sa ibibigay po ni Sir Norman Mangusin na 50,000. Kaya ako po yun. Kasi po, sabi niya po, sabi ko po sa sarili ko, may pansimula na po ako. Hindi ko naman po alam na gano'n. Gaganunin po ako, bibigyan lang ako ng 2,000 tapos mababayaan po ako. Sa mga taong nakakita ng post, sa mga tao na-involved dyan, sa mga tao na nabanggit na pangalan doon, humingi po ako ng pasensya sa inyo. Hindi ko po kagustuhan din yun. Sadya po talagang nangailangan na po. Natakam lang po ako sa ibibigay po kasi kaya ko po nagawa yun. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo. Lalo na po sa inyo, Sir MG. Pasensya na po kayo. Alam mo, bata, nakakaawa ka man at ikaw ay isa ng ganap na nagamit ni Mangusin, kailangan mo pa rin i-take ang consequences ng pinasok mo. Mga aksyon na ginawa mo, mga kasinungalingan na sinabi mo, at mga bagay na inallege mo sa akin na walang katotohanan, ay kailangan mong pagbayaran. Paano na lang kung sa iba mo yan gawin, na walang kakayanang sagutin ka or pabulaanan ng mga pinagsasasabi mo? Kasi tulad niyan, mga kahombre ko, makikita nyo na kung hindi nyo rin naman itong tao na ito nahanap, sigurado ulit-ulitin ito ang pagsisinungaling against me. Diba? Imposible naman na makakat ang kademonyohan ng tao na ito. Tama? Na inuutusan at minamanipula ni Norman Gusgusin. Ika niya yan sa video, mga kahombre ko. Bukas po, magtatanggal ho siya ng face mask. Magre-reveal ako bukas, maniwala. Magtatanggal ho siya ng face mask. Babalik ako. Papakita ko sa inyo kung sino talaga ako. Magtatanggal siya ng face mask, pero ganun pa man, makikita nyo na ho kung ano yung kanyang aura at ano yung kanyang sama ng loob. Walang taga-Nueva Ecija, walang bayag, tandaan nyo yan. So, itong action na to, mga kahombre ko, itong kaganapan na to, defines Norman Mangusin, mga kahombre ko. Ganyan po siyang talaga. Ayan po talaga ang mindset niya. Maliit na bagay lang yan, kahombre ko. Pero this defines Norman Mangusin. Dito po nagsisimula yung mga malalaking kagaguhan at katarantaduhan na ginawa niya noon sa mga OFW. You understand now, ha? Ayan po ang perfect example. Kaya napakaraming galit na OFW sa tao na yan. Naintindihan niyo na. Paano na lang kung sa iba mo yan gawin? Na walang kakayanang sagutin ka or pabulaanan ng mga pinagsasasabi mo. Tuwid na tuwid pa naman ang mga salita mo na para bang lehitimong-lehitimo ang pinapahatid mo sa mga tao. Meron at merong maniniwala sa'yo kasi ang mga followers ni Kulaong ay maliliit ang mga kokote. Mababaw mag-isip, kaya kahit anong mangyari, sisingilin kita ng accountability for your actions. Hindi ako ang batas, mga kahombre ko. Wala rin ako sa kalagayang mag-angas-angas or habulin ka sa mga salang ginawa mo sa ibang mga tao. Pero baka ito at ako na rin na naging daan upang mabigyang hustisya ang mga taong binigyan mo ng malaking problema.
Hindi ka nagbabagong buhay kung ang ipapalamon o ipapakain mo sa bagong buhay na yon ay kademonyohan pa rin. Ngayon, as per Fuji News, ikaw ay may warrant of arrest. Sa internet ka pa pakalat-kalat, dali ka tuloy. Hindi ka nag-iisip. May isa na naman pong tao, mga kahombre ko, ang nasira ang buhay dahil kay Kulaong. Isipin nyo yon. Nananahimik ang buhay, pinangakuan ng kasinungalingan nung kinagat. 2,000 lang ang binigay. Ang ipinangako ay 50,000. Tas ngayon, mahaharap siya sa kulungan. Iba talaga ang utak ng mga to, mga kahombre ko. Napakahilig po talaga nito si Norman Mangusin mandamay ng mga tao, mga kahombre ko. Iba't ibang mga pangalan. Imamanipulate, tas pag nagamit na, tapo na. Kawawa po talaga ang mga taong nadidikit dito sa tao na ito. Mga kahombre ko, mag-ingat po kayong lahat. Kasi ito po ay napakagaling magmanipula ng mga utak ng mga mabababaw ang isip. Kaya kami, mga kahombre ko, we are here all out para mabigyan kayo totally ng awareness to this guy. This guy is a danger sa social media, sa YouTube, sa Facebook. Kaya wag nyo na yan bigyan ng views. Kung gusto nyong mapanood ang mga live niyan, kay Fuji News kayo manood, mga kahombre ko. Wag dyan. Kasi lehitimo, mga kahombre ko. The more na marami at nagkakaroon siya ng views, the more na hindi po titigil yan. Yan talaga yung isa sa dapat nating baklasin. Kung gusto nyo talaga na walang-wala na yan, kitain at literal na madiretso po yan sa hoyo. Walang negosyo yan, mga kahombre ko. Halata naman sa galaw niyan. Literal, mga kahombre ko, na ang negosyo niyan ay yung kanyang bunganga. At lalong-lalo na yung YouTube, mga kahombre ko. That's it. Yun lang po ang negosyo niyan. One love. Good fucking vibe. Mga putang ina nyo kayo.